Matapos tumakas palabas ng bansa, pinalalagay na ng Department of Foreign Affairs sa watch list ng Interpol si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dahil dito, hindi na raw magagamit ni Guo ang kanyang passport nang hindi nahuhuli. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Tila napuno na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyong may mga tumulong para makalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaya naman mismo ang Pangulo na ang nagbabalang tutugisin at isisiwalat niya ang mga nagtraidor sa tiwala ng taong bayan. May investigasyon na raw na gumugulong at tiniyak niyang mananagot sa batas ang lahat ng responsable. Giit pa ni PBBM, walang puwang sa gobyerno ang sinumang inuuna ang pansariling interes kaysa pagsilbihan ng taong bayan. Base naman sa huling monitoring ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nasa Indonesia ngayon si Guo. Dahil sa nabistong pagpuslit ni Guo palabas ng bansa, itinimbre na raw ng Department of Foreign Affairs sa Interpol ang passport ng dating alkalde at ng mga kapatid niya na sina Wesley at Sheila Leal Guo. Kasama rin sa nilagay sa passport watch list ng Interpol si Cassandra Ong na dawit din sa issue ng Pogo. Least ang implication yan ay hindi lang mahihirapan kundi totally mapipigilan na magamit pa yung Philippine passports nila. Pati ni Guo Huaping, lalo na't hindi naman siya Filipino citizen at walang K, humawak at gumamit ng Philippine passport. Una nang napabalita na may hawak ding Chinese passport si Alice Guo o Guo Wangping. Pero kahit ito, posibleng hindi na rin daw magamit ng dating alkalde. Chine-check pa po namin kung valid pa yung Chinese passport ni Guo Huaping. Pero kahit ito ay valid pa at may mga impormasyon na paso na ito, expired na ito, so lalong mahihirapang kumilos. At dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities. Sa Martes, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Justice Subcommittee para imbestigahan kung paano nakalabas ng bansa si Guo noong July 18. Isa sa mga ipapatawag si Attorney Elmer Galicia, abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng dating alkalde nito lang August 14. Kung totoo man na labas-masok siya dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Hindi yan acceptable dito sa atin at mukhang naging concern na rin ng mga authorities. Kung ang PAOK naman ang tatanungin, hindi raw sila naniniwalang nakausap ni Attorney Galicia si Guo nung nakaraang linggo. Magsasampa raw sila ng kasong kriminal kung mapatunayang nagsisinungaling ang abogado. Tingin pa nila, posibleng dumaan sa Northern o Western Luzon si Guo o di kaya ay nag-backdoor sa Mindanao na mas malapit mismo sa Malaysia. Somewhere along the line, meron ho talagang nagpabaya rito. Maybe a matter of may tumulong or may nagpabaya. In the next few days, we'd have to come up with a definite and a concrete answer as to how she was able to get out of the country. Otherwise, we'd be the laughing stock of our ASEAN neighbors po dito. Ang abogado naman ni Guo, pinanghahawakan ang salita ng kliyente na nandito lang siya sa Pilipinas. Pero kahit siya, aminadong gusto rin makakita ng pruweba. As of yesterday, humingi nga ako ng proof na nandito siya. Wala pa akong makuhang positive response. Hindi ko na rin alam kung nasaan siya. Ako mismo, gusto ko rin naman malaman kung nasaan siya para mapaprotektahan ko siya legally. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.